Marami po sa crypto community ngayon ang nagtatanong kung kailangan ba talaga ni XRP ng gold backing para tumaas ang halaga nito. Pero teka, may bagong ideya na mas kapani-paniwala at mas technical ang pundasyon. Ang ideya na ito ay nagsasabi na hindi kailangan ni XRP na suportahan ng gold or ginto para makinabang sa halaga nito. Pwede raw po siyang gumana bilang bridge para sa mga token na back na po ng gold. Medyo komplikado na pakinggan. Pero sa video na ito ay bubusisiin po natin ng mabuti ang bawat detalye kung paano po ito posible. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung paano po makikinabang sa XRP sa gold kahit hindi po siya back ng gold. Ayan po, kay Ginoong Versan Algera. Isa po siyang kilalang XRP community member at host ng Black Swan Capitalist ay hindi kailangan na XRP na direktang i-back ng gold. Ang kailangan lang daw ay gamitin siya bilang tulay or bridge para sa mga gold-backed tokens na nakadeploy sa XRP Ledger or XRPL. Ang mga gold-backed tokens ay mga crypto assets na may katumbas na physical na gold na nakatago sa mga secure vaults. Halimbawa lang nito ay ang mga token mula po sa MKS Pump at saka Imperial Vaults na kilala sa industriya ng precious metals. Kung magagamit po sa XRP para ilipat or i-convert ang mga token na ito sa XRPL, pwedeng makinabang sa XRP sa paggalaw ng tunay na yaman gaya ng ginto. Ibig pong sabihin, kahit hindi po siya back ng gold, pwede pa rin siyang maging halaga sa bagong digital economy na konektado sa real-world assets. Ngayon ay ano naman po ang papel ng XRPL sa integration ng gold-backed tokens? Dito na po papasok ang XRPL or XRP Ledger. Isa po itong high-speed blockchain network na kayang mag-host ng decentralized finance tools, kasama na ang Decentralized Exchange or DEX. Sa XRPL, may project na tinatawag po na MELD Gold na layuning pagsamahin ang real-world gold at saka silver sa digital ecosystem. Ang bawat token sa ilalim ng MELD Gold ay katumbas ng 1 gramong totoong ginto. At dahil naka-host ito sa XRPL, pwedeng makipag-trade ang mga ito gamit ang decentralized exchange. Dito natin makikita ang papel ng XRP bilang pangunahing asset na tutulong sa paglipat ng gold-backed tokens sa iba't ibang wallet or exchange. Ibig sabihin, si XRP ang magiging daan para sa pag-ikot ng digital gold sa buong blockchain ecosystem. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay pwede bang bumaha ng gold-backed tokens sa XRPL? Ayan po, kay Ginoong Algera muli. Ang MELD Gold, yan, ang MELD Gold pa lang, ang opisyal na project na magla-launch sa XRPL. Pero naniniwala po siya na hindi magtatagal ay bubuhos na rin ang iba pang tokenized gold projects sa parehong network. May mga kilalang gold-backed tokens na tulad po ng Pax Gold or Pax G. Pero sa ngayon ay hindi pa sila available sa XRPL. Kapag nagkataon na ang mga ito ay lumipat o magdagdag ng support sa XRPL, magiging malaking parte sa XRP sa kanilang ecosystem. Dahil dito ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na synthetic exposure sa gold. Hindi man literal na hawak na XRP ang ginto, pero siya ang mismong magdadala ng gold-based value sa mga users. Ayan, sunod na tanong ay ang teorya po ng gold-backed financial system na gamit ni XRP ay ano kaya ang mga ito? Ano kaya ito? Ayan, ano ang teorya na ito? Matagal na pong isinusulong ni Ginoong Algera ang konsepto na si XRP ang magiging tulay sa isang bagong financial system na konektado sa ginto.
Nitong buwan po ng May ay naglabas siya ng komentaryo kung bakit dapat gawing on-chain ang tokenized gold. Sa kanyang pananaw, ang system ngayon ng finance ay hindi po transparent at hindi rin stable. Kapag ginamit daw ang XRPL para sa tokenized gold, magiging mas bukas at matatag ang sistema. Si XRP po ang magiging tulay para sa bawat unit ng digital gold. 5 buwan na ang nakalipas ay nagbitiw din po siya ng isang kontrobersyal na pahayag. Ayon sa kanya ay may mga higanting institution tulad po ng JP Morgan, BlackRock at saka Bank for International Settlements at ang International Monetary Fund na umano'y pumapabor na kay XRP para sa kanilang future monetary framework. Ayan, bilang panghuling katanungan ay bakit walang sapat na technical na support ang teoryang gold backing na XRP. Mas marami sa community ang nagpapalaganap ng mga haka-haka na magiging gold back sa XRP sa hinaharap. May ilang nagsabi na si XRP po ay konektado raw sa US gold reserves sa Fort Knox. Isa na dito si Ginong Eduardo Farina ng Alpha Alliance Academy. Inamin niya mismo na wala po siyang ebidensya, pero dito ay pawang teorya lang ito. At may iba ring nagsasabi na ang presyo ng XRP ay magiging kapantay ng halaga ng 1 ounce ng ginto na halos $2,953 noon. Mabilis po itong kumalat sa social media, pero gaya po ng iba, wala itong technical support. Isa po sa mga tumutol dito ay si Ginoong Matt Hamilton, ang dating Director of Developer Relations sa Ripple. Simula po noong taong 2023 hanggang ngayong 2025 ay paulit-ulit po niyang sinasabi na hindi kayang i-back ng gold si XRP. Ang kanyang dahilan ay nakabase po sa technical na disenyo ni XRP mismo. Hindi raw po ito ginawa para sa ganitong klase ng backing. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay malaki po ang potensyal na maapektuhan tayo ng ganitong developments. Una, kung mapatunayan na magiging mas kapaki-pakinabang sa XRP bilang tulay sa real-world assets gaya po ng ginto, lalaki po ang kanyang demand. At kapag tumaas po ang demand, ay malaki rin ang posibilidad na tumaas ang kanyang presyo sa market. Pangalawa ay nagkakaroon po tayo ng mas malawak na exposure sa decentralized finance gamit ang tunay na yaman gaya ng ginto. Ibig sabihin ay pwede po tayong makilahok sa financial system na hindi lang nakatali sa fiat currency. Pangatlo, kung sakali pong pumasok din sa XRPL ang iba pang gold-backed tokens gaya po ng PAXG, mas lalaki ang ecosystem. Magkakaroon po tayo ng mas maraming option sa investment at mas mataas na liquidity sa market. At bilang panghuli, para sa akin ay mas kapani-paniwala ang ideya na si XRP ay magiging bridge kaysa i-back ng gold. Una, hindi naman talaga kailangan ng crypto na may fixed backing para maging valuable. Marami na tayong nakita sa crypto space na gumagana ng maayos nang walang ganyang klase ng suporta. Pangalawa, ang ideya po na maging tulay sa XRP sa mga tokenized real assets ay mas sustainable. Mas madaling i-integrate ito sa kasalukuyang technology ng XRPL. Mas maraming potential partnerships at real-world use cases ang pwedeng mabuo. At pangatlo ay dapat maging maingat din tayo sa mga teorya na walang sapat na ebidensya. Hindi lahat ng kumakalat sa social media ay totoo. Bilang isang investor, malaga pong marunong tayong sumuri at hindi lamang po basta-basta naniniwala. Sa ngayon, ang pinakamalaga ay tutukan po natin kung paano po ginagamit sa XRP sa totoong mundo. Dahil ang tunay po na halaga ng isang crypto ay makikita sa kanyang gamit at hindi po sa kanyang haka-haka. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.